Ang Estados Unidos, nako, US ha, US ito ha, kumikilos na para ano to, i-liquidate. I-liquidate. Yun ba ang plano? Kinakatakot ito ni Kibuloy eh. Kumikilos na kasi ngayon ang Estados Unidos at confident sila ka-Coffee na mananagot itong si Pastor Apollo Kibuloy dahil sa mga karumal-dumal na krimen. Again, mga sinampang kaso yan ha. Wanted ito sa Estados Unidos. Sa balita ng GMA News Online, US confident Kibuloy will face justice for heinous crimes. Mabibigat na kaso mga karumal-dumal na krimen. Ang kinakatakot dyan kasi ni Kibuloy, kaya hindi talaga dadalo yan. Come what may ka-Coffee, hindi yan dadalo ng pagdinig dyan sa Senado at saka sa HOR. Kasi sa oras na malaman ng, ano yan, ng authorities yan na nadjadyan yan, say US, no? Hindi talaga kung paano magiging strategies, damputin siya dyan, di ba? Dali siya sa Estados Unidos, doon siya litisin. Kawawa ito, ka-Coffee. Sure win na ang US dyan. Wala na siyang kahabol-habol dyan. Kaya nga, magtatago na yan. Nagtatago na yan. At sinabi na rin naman, di na siya dadalo dyan sa pagdinig ng HOR o ng Senado sa mga hearing niya. Kasi alam niya mabilis siyang mako-corner kapag nandiyan siya sa Senado. Maliit lang ang Senado, di ba? Kung nandiyan ng Estados Unidos, nandiyan ng mga FBI, may dala-dala ng warrant of arrest, arrestuin siya dyan. May treaty tayo sa Estados Unidos. Wala na siyang kawala dyan. Madala na lang siya. Kaya yan ang kinakatakot niya. At nagtatago ito ngayon, ka-Coffee. Baka totoo nga na nasa China ito eh. Kasi di ba, yung Intel report na dumating sa Politico.com, nasa China na raw ito. Pero sabi ng Bureau of Immigration, wala silang record na lumabas ito ng bansa. Ang problema dyan, maraming resources ito. Backdoor ang dinaanan niya. Baka nag-jet ski yan. Papuntang China o chopper o kung ano man, ka-Coffee. O ibang identity. Siyempre, hindi yan dadaan sa normal na proseso, no, ng paglabas ng bansa. Maraming resources, mayaman, ka-Coffee. Multi-billionaire itong si Pastor. The United States expressed confidence on Wednesday that Kingdom of Jesus Christ leader Apollo Kibuloy will undergo the justice process amid the cases filed against him in America. O, tiwala ang Estados Unidos dito ha. Nagbabantay lang yan. Matindi ang intel ng US. We are confident that Kibuloy will face justice for these heinous crimes. Questions about legal proceedings should be directed to the US Department of Justice, the US Embassy in Manila said in a statement. Tama lang. Medyo control din, ka-Coffee. Medyo cambio-cambio din ang pagsasalita dito. Ang embahada po ng Estados Unidos dito sa Pilipinas, no, medyo control, medyo light lang. Ayaw medyo bumira, no, nagko-control ito. The US Embassy said Kibuloy is on the most wanted list. Biruin mo ha. Nasa most wanted list siya ng Federal Bureau of Investigation o ng FBI. Kumbaga counterpart yan, ka-Coffee, ng NBI dito sa Pilipinas. Nandoon siya. Most wanted list, Apollo Kibuloy. Diba? Tapos yung tao na yun ang magsasabi kay PBBM na hindi na nagtitiwala mo, Pilipino tayo, at mag-resign ka na. Yung tao na yun ang magbibintang sa presidente, kay First Lady, na gumagamit ng ipinagbabawal na gamot. Yung tao na yun, yung magsasabing nag-engage ang mga ito sa sex orgies. Oh wow, diba, sinong maniniwala dyan? And he is supposedly involved in serious human rights abuses such as systemic rape. Actually, kanina pinakinggan ko yung mga report patungkol dun sa, di ba, ang aligasyon sa kanya, yung mga miyembro niya, ginagamit niya. Ang explanation niya, ang dahilan niya, nagkakandara pa daw po itong mga babae na ito, naghahabol sa kanya dahil siya daw po mayaman. Pero hindi niya daw po pinapatulan itong mga to. Dahil straight daw po siyang follower ng Diyos. Ewan ko kung sino yung Diyos na dito. For more than a decade, Apollo Kibuloy engaged in serious human rights abuses, including a pattern of systemic and pervasive rape of girls as young as 11 years old. Biruin mo, 11 years old. Apo mo na yan. Anak mo na yan. Minor de edad yan. And he is currently on the FBI's most wanted list. GMA News Online has sought comment from Kibuloy's lawyer of attorney Ferdinand Topacio on the matter, but he has yet to provide a statement as of posting time. Siyempre, itong si tawag dito, itong abogado niya, si Topacio, syempre, trabaho lang yan. Malaki bayad dyan. Ano niya naman yan Kumbaga, sinumpa ang tungkulin niya dyan. Ang habol niya lang dyan ma-reduce yung sentence. Syempre, pagtatanggol niya. Boss niya yan Di ba? Binabayaran siya ni Kibuloy para sa legal services niya. Earlier on Wednesday, Kibuloy released an audio recording where he said that the US government, allegedly with help from Philippine government officials, is plotting to eliminate him through rendition. Grabe sari-sariling kwento na naman ito Gawa-gawang kwento na naman. Gusto daw po siyang
ipaligpit ng Estados Unidos at kasabwat daw po dito ang matataas na opisyal ng gobyerno. Yun ang tinutukoy niya dyan, ka-coffee. Pag sinabi mo kasing rendition, ka-coffee, magpapadala yan dito ng mga kriminal, no, mula sa ibang bansa o mga, di ba, suspect, may mga nililitis na kaso, tapos secretly lang, covertly lang yung kanilang operation, no? Yan yung pag sinabi mong rendition. So yan yung bintang niya dito, na yung gagawin daw, rendition yung style dito, no? Magpapadala ng, halimbawa, sinuhulan ng gobyerno ng Estados Unidos. Kwento niya to, ha? Invento. Di ba alam kung totoo? Basta yan ang kanya kwento, no? The planting is to eliminate him through rendition. Pag sinabi mo kasing rendition, halimbawa, mag-hire si kung sino man yan, let's say gobyerno, let's assume, no, gobyerno ng Estados Unidos, mag-hire ng killer, halimbawa, no, papuntahin dito ng Pilipinas at tugiin itong si Kibuloy. Parang ganyan yung nabivisualize niyang kwento. Kibuloy said he learned from reliable sources. Marami siyang source dito. Parang roke lang yan, mga invento lang din ito. That US government bodies like the FBI and the Central are eyeing to conduct rendition on him instead of extradition. Hindi extradition. Pag extradition kasi hugutin ka lang, ka-coffee, tapos daling ka doon, dukalitisin, no? Ito, rendition daw, kitilin na. Yan ang napaabot daw sa kanya ng intel niya. Sino kaya intel niya? Si Harry Roque ba intel niya dito? Ayaw na raw po nila ng extradition treaty. Ang kanila pong gagawin ng CIA, FBI at US Embassy at State Department kasabwat ng ating gobyerno ng Pangulong Marcos at ng First Lady at kung sino pa man ang nasa gobyerno, ako ay rendition ang kanilang gagawin. Ewan ko, walang katotohanan yan. Malinaw naman, nagawa-gawa lang yan. With rendition, a suspect with an outstanding arrest warrant is forcibly abducted from another state according to Oxford definition. Pero kung titinan mo yung definition ng rendition sa iba, no, pag-hire ng suspect at kitilin o pag-hire ng criminal at kitilin yung tao na yan. It's not only rendition but also elimination. If it is possible, pwede na nila akong i-assassinate, sabi ni Kibuloy. GMA News Online has already reached out to Malacanang for its comment regarding Kibuloy's accusation, but it has yet to reply as of posting time. Baka bukas sumagot na ang DOJ dyan. May usapin din ng bounty, pabuya, ka-coffee. Kibuloy made several other accusations during the 37-minute audio message, including the US offering $2 million and 100 million bounty for his arrest and a supposed plan to plant evidence against him. Inuunahan niya na dito, ka-coffee. Inuunahan niya ng taong bayan dyan na ito, na ang plano daw sa kanya, magtanim ng ebidensya laban sa kanya para pag nakulong siya o naaresto siya, ang narrative dyan, ganito. Tinaniman ako ng ebidensya kaya nahuli. So, ganyan yung magiging style nila dyan. Ganyan yung magiging narrative. So, ang tawag natin sa communication dyan, priming. Pina-prime na nila yung taong bayan na ganito ang plano nila. No? Kumbaga, inunahan muna, ka-coffee, para pag lumabas yung sitwasyon na yun, yung mismong insidente na nahinuli siya, i-deny niya na lang yun. Kung may nakitang ebidensya, sasabihin yan, tinanim na yan, di ba? Ganyan yung narrative. But in a message to GMA Integrated News, FBI Public Affairs Specialist Laura Emler said she is not aware of any bounty for Kibuloy's arrest, but confirmed that he has an outstanding arrest warrant dyan po sa Estados Unidos. Yan. Malinaw. Dininay na po ng gobyerno ng Estados Unidos, walang bounty na nakapatong sa kanyang ulo. Ang meron, warrant of arrest. There's an active warrant of arrest for Mr. Kibuloy, but I'm unaware of a reward offer, sabi ni Emler. Nitong December 2023, United States Court set a new date for the trial for the criminal cases of Kibuloy to November 5, 2024. Medyo matagal pa yan, ka-coffee. Baka hindi na nga abutan siguro ni Kibuloy yan, yung finality, no? Kasi 74 na rin ito, may edad na rin ito, ka-coffee, no? Para si Digong na rin yan. Yung with finality, mahaba-haba yan, syempre appeal ng appeal. Doon mas mabilis ang sistema ng Estados Unidos, no? Kung ikukumpara mo dito sa Pilipinas. The proceedings are for charges of conspiracy to engage in sex trafficking by force, coercion, and sex trafficking of children, marriage fraud, fraud and misuse of visas, bulk cash smuggling, biruin mo ha, nahuhulihan ng napakaraming cash, promotional money laundering, and international promotional money laundering. Grabe itong mga kaso ito. Napakaraming kaso na isinampa dito kay Pastor Apollo Kibuloy. Mauubos ang pera niya? Yan ang tanong.
Mukhang hindi. Bilyones ka coffee ang pera niyan. Hindi basta-basta mauubos yan kahit gastusin pa nila yan dyan sa Estados Unidos. Napakaraming pera ka coffee nitong kampo ni Pastor. Watching from Taiwan kay Myra Gonzaga. Hello po sa inyo. Kay Pro Philippine, shoutout po sa inyo. Paranoid na si Pac Q, ha? Si Pac Q, si Pastor Kibuloy, sabi ni Ma'am Nilda Galvez. Nag-iingat lang daw ka coffee. Dapat ipikulong na si Digong sa FBI tapos si Digong sa ICC para masaya. Sorry. Andre Valiena. Parang nag-iiba ka ng kwento dito, Andre, ha? Parang hindi ka consistent sa mga comment mo. Kahapon lang, ibang tono mo eh. Ngayon, iba na naman. Pili ko lang gugulo lang to si Andre. Biktima 147, uupo na daw siya bilang Pangulo. Aagawan pa niya ng trono si PBBM. Paano ba yan? Dapat talaga po ay warrant of arrest at ang mga kampo niya at ang BFF niyang si Digongyo, Inutil, at mga anak niya, sabi ni Alejandro Bautista. Actually, ang chismis nga, di ba? Anytime, i-arrest na ito eh. So, maghintay pa tayo hanggang March 5. Anong petsa ngayon? 21. So, meron pa tayong 13 days ka-coffee na hihintayin. Kasi ang indikasyon dyan, kapag hindi ito umaten sa hearing, paparesto na siya. Ready ang House, ready ang Senado na pa-arestoin siya. March 5 ang sa Senado. Malinaw naman yan, sinabi niya hindi siya attend. That's the time na a-arestoin siya. Manlalaban to, definitely. Hindi nila makukuha yan ng buhay, ka-coffee. Malinaw na malinaw yan. Ang tanong nga dyan, nasaan? Di ba? Kung nasa China na yan, good luck. Paano nila mapapa-attend dyan sa hearing? Maitsog daw o matapang pero takot naman na humarap ng akusasyon sa kanya. Yun lang. Francis Salcedo, Kibuloy, naaamoy mo na ba ang paparating na hatol ng Diyos? Kung ano ang itinanim, yun ang aanihin. Imagine kung totoo ito ha, kasi patanong niya naman kay BBM eh. At saka kay First Lady kung totoo daw ito eh. Imagine kung totoo itong mga pinagagawa niya, nakakarumal-dumal ito ka coffee. Ilis Kaasig, good evening po sa inyo. Kay Reynaldi Natividad, as masaya sa mabayanang Pilipino, pag may Duterte administration na aresto, lahat. Marami na magdiriwang. Lorelei, hello sa inyo. Lorelei, Dyson, shoutout ka coffee. And to everyone na nandiyan po, nandito po sa ating comment section, happy viewing din po sa inyo. Alejandro Bautista, bantayan po dapat ang lahat ng mga airports sa Pilipinas. Oy, madulas yan. Hindi yan dadaan, ma'am, sir. Hindi yan dadaan sa regular airports. Backdoor yan. Baka nga nakalabas na. Baka nasa ibang lugar na yan ka-copy. Pero yung sa regular process, definitely hindi yan. Kasi nakamonitor ng Bureau of Immigration eh. Doon wala pang lookout order against Kibuloy, pero hindi siya basta-basta makakalabas. Dahil again, may existing ito na warrant of arrest ng Estados Unidos, di ba? Ang paraan niya lang dyan, backdoor na lang. May mga private jet naman yan, siguro yun ang gagamitin. Koob, salamat Ma'am Cecilia Peña ha, na-curious ako ano ang meaning doon. Ano po ba yun? Anong tanong mo dyan? Ano ba sabi ni Ma'am Cecilia Peña? Koob, Pastor Apollo Sikibol. Yung Pac-Q. Yun ang ibig sabihin, no? Baka naghukay na ng tunnel si Kibbs, doon na siya titira sa ilalim ng lupa. Baka doon sa private island. Tawag na, Glory Mountain. Baka dyan, ka-coffee. Kasi bago ka na makarating doon, kailangan mo ng chopper, no? Siyempre, mahirap-hirap maabot yan ang authorities. Paparating pa lang yung chopper, naka-ready na yung mga ano niya dyan, mga bataan niya. So, wala talaga, mahihirapan silang arrestuin ito. Jim Lopez, pareha sila ng amo niyang si Digong na ang hahamon. O nga, parehas ng attitude ito eh. Appointed son of Satanas. Oy, pakabuloy, sabi. Heracleos Siganat. Anyway, kakao, nasa Facebook po kayo. Baka di pa kayo nakafollow sa ating Facebook page. Pasuyin na lang po. Like lang po. Click lang po yung like at follow. Pero sa YouTube, click lang po ng subscribe. Sige, let's move on sa ating next topic.